personal na yun. Yun ba ang dahilan kung bakit bad shot si Madam Lisa Marcos? Nako. Yun ba ang dahilan? Nako. Personal. May LQ kaya sila? LQ. Alam niyo LQ? Sino mga hindi nakakalam ng LQ? Oh, sige nga, kung alam niyo LQ, pakilagay nga dyan. Leaders quarrel. Ay, grabe naman kayo. Gago! Yan ang hirap sa inyo eh. Leaders quarrel po. O, yan, may nakuhula. Buti naman si Joanne Miguel. Maraming salamat. At eto na nga, alam mo, patindi na ng patindi ho ang politika sa Pilipinas. At talagang painit na po ang politika sa Pilipinas. Grabe ho. Alam nyo kung bakit? Yung ating hinahanap na tapang ni BP Sara Duterte, yung ating hinahanap na hindi payag sa mga korupsyon, hindi pagsang-ayon sa mga korupsyon, ngayon ay atin na pong nakikita. Ha? Hindi, alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo naman, tayo po, ako personally, yan yung isang bagay na aking karakter. Hindi naman po ako nag-vlog dahil gusto kong sumikat, kumita. Hindi yan ang aking motibo. Alam nyo, kaya ako nag-vlog kasi I'm a very opinionated person. Ika nga, ibig sabihin, pag ako may nakitang hindi maganda, nagsasalita ako, umiimik ako. Hindi ako yung tipo ng tao na tatahimik lang at papayag lang na ang kasamaan ay umiral, ika nga. Ganun po ako eh. Yun ang personality ko. Kaya ako po matagal na nag-aantay na magsalita ho si BP Sara Duterte dahil alam naman po natin na nangyayari sa Pilipinas na ngayon eh, di ba? Alam na natin 'yan, di ba? Na si BP Sara Duterte talaga nga namang hinahangaan natin hindi lang bilang anak ni Pangulong Duterte, ngunit datapot subalit dahil siya po ay talaga matapang. Sa katunayan, paulit-ulit nga sinasabi ng mga taga Davao na si BP Sara Duterte, pag siya ang naging mayor sa Davao, kung akala nung iba istrikto na yung kanyang ama, grabe daw, mas istrikto daw to si BP Sara Duterte. Sa madaling salita, hindi daw po si BP Sara Duterte basta-basta nananahimik. Pag may nakita ho hindi maganda yan, pumipitik po ng matindi yan. At ang maganda ho din kay BP Sara Duterte, minsanan lang pumitik, pero pag pumitik, wagas talaga yung pitik niya. Diba? Talagang pitik mo sa pitik, ika nga. Ganun ho si BP Sara Duterte. Katangian niya po yan eh. Tahimik lang na tao, pero pag yan ho inagalit, ay grabe ho. Talaga nawiwindang ho ang mga nasa kapaligiran. Ganun ho yun eh. Kaya nga po nakakatuwa dahil ngayon nagsalita na po si BP Sara finally sa mga issue sa lipunan na ating pong inaantay. Alam naman po natin matagal na po nating inaantay po ang pagkilos ng ating BP Sara Duterte. At kahapon nagsalita siya. At kaganina na naman, meron na naman siyang statement. Di ba? Kaya talagang masasabi mo, iba ho talaga ito si BP Sara Duterte. Pag nagsalita, talaga nawiwindang ho ang mga Pilipino dahil malupit ang kanyang binibitawan. Pag-usapan po muna natin yung ito yung sandali. Hanapin ko lang muna yung kanyang ito. Yan. Ito. Mamaya, unya. Ito munang isa. Ito. Kasi maganda tong issue to eh. Pag-usapan natin ito. Pasok. Bahagi niyang isa sa mga dahilan na ito may kaugnayan sa sandali lang. Di ka nagsisimula sa isimula eh. Paano tayo makakapag-anon yan? Wait lang ha. Wait. Ito na. Yan. Oy, bakit ayaw? Wait lang. Bakit ganun? Ayan. Okay. Play. Sinagot ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang isyong iniuugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abduraman.
Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na i-turnover ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siya kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd. Naku, merong personal. Naku. Ano kaya yung personal na yun? Hindi, isa-isayin natin yung sinasabi. Himayin natin yung sinasabi ni VP Sara Duterte. Ha? Ano kaya yung personal na yun? Yun ba ang dahilan kung bakit bad shot si Madam Lisa Marcos? Naku. Yun ba ang dahilan? Naku. Personal. May LQ kaya sila? LQ. Alam niyo LQ? Sino mga hindi nakakalam ng LQ? Oh, sige nga, kung alam niyo LQ, pakilagay nga dyan. Sige. Kung talaga matalino kayo, pakilagay ko na ibig sabihin ng LQ. Nako. Sige. Ang tagal magsulat mga seleron. Ano ibig sabihin ng LQ? May LQ daw sila. Meron daw silang personal na dahilan. Lovers quarrel. Ayun ang hirap sa inyo. Masyado kayo sa mga kakapanood ng K-drama katulad ko eh. Hindi. Leaders quarrel. Ay, grabe naman kayo. Gago! Yan ang hirap sa inyo eh. Leaders quarrel po. O, yan, may nakuhula. Buti naman si Joanne Miguel. Maraming salamat. Leaders quarrel. Yan po talaga ibig sabihin yan. And merong budget. Oh, budget. Merong sa bayan din. So, Andali linawin natin Kasi ang dating dito sa issue sa budget, ganun ang title ng ng 24 oras. Issue sa budget, isa sa mahabang umanong listahan ng dahilan ng pagbibitiw ni VP Sara Duterte sa DepEd. Kasi ang dating dito, pag ikaw tanga, magbasa. Siguro yung nagagalit siya kasi hindi siya binigyan ng confidential fund. Ganyan na naman ang pihit nitong mga animal eh. Kaya naman pala hindi siya binigyan ng pera. Di ba? Ganyan ang dating. Pero ang totoo niyan, ibig sabihin niya ng budget, tingnan nyo. Pakinggan ninyo na maigi pakinggan ninyo. medyo mahaba yung listahan and sa pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag promise yan promise. Promise yan, Madam VP Sara Duterte, sasabihin mo Huwag mo itatago. na someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito na may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung GAA at itrace. Yan! Okay. So, hindi budget ng DepEd ang pinag-uusapan dito. Yung budget ng GAA. Ibig sabihin, yung budget ng pangkalahatan. Kasi ang gobyerno, taon-taon yan, nagbabudget yan kung saan ipupunta yung pera, anong prioridad. Diyan mo malalaman ang priority ng gobyerno. Tandaan nyo, meron tayo sa batas na ang priority dapat ng gobyerno ay ang pag-aaral. So, medyo may reklamo daw siya. Meron siyang hindi nakitang maganda sa ginawa sa pera ng gobyerno. Pera ng gobyerno, ibig sabihin, merong mga, alam mo na, divert dito, divert doon. Ako, isa lang ang hinala ko dito Hinala lang to wala. Ako, hindi ko naman po kakilala personal si VP Sara Duterte. Pero hinala ko dito, nararamdaman ko, nakita niya yung budget na instead i-priority yung mga dapat i-priority na naaayon sa batas, inuuna yung mga pang-ayuda. Na alam naman natin kung kanino at sino ang gumagamit noon sa kanilang sariling political interest. Tama, mali? Sino ba yung laging congressman o politiko na naandoon sa mga ayuda? Sinong party list yun? Tama, mali? Ayan, General Appropriation Act, ibig sabihin ng GAA. Ibig sabihin yan nga yung
yearly budget ng gobyerno. 'Di ba? Lagi 'yan. Every year nagkakaroon po ng pag-uusap ang Kamara, tapos ang Senado at ang executive branch na inaayos nila yung budget, ina-arrange. Depende yan sa prioridad ng gobyerno, which is ang nagdi-decide supposedly DBM under ng Pangulong BBM, di ba? Ngayon, hindi niya nagustuhan kung saan dinadala yung pera. Malinaw yan, hindi niya nagustuhan. Mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. So malinaw po 'yan, ha? Kasi bago pa ho salsalin ng mga ensimada vlogger at ng mga bayarang vlogger, linawin natin, hindi nagrereklamo si VP Sara Duterte sa budget ng DepEd. Hindi nagrereklamo si VP Sara Duterte sa confidential fund ng Office of the Vice President. Nagrereklamo siya sa maling allotment ng bawat o division ng budget sa gobyerno. Ibig sabihin, yung priority ika nga wala. Mali yung priority ng gobyerno. Doon siya naiinis. At ako, sigurado ko, hindi pala sigurado ako. Sa tingin ko, ang isa sa mga nakikita niya ay yung paglulustay ng ayuda ng taong bayan na kung saan ginagamit lang ng ilang mga politiko. Lalong-lalo na ng mga congressman na may sariling mga interes, yung gusto maging prime minister at saka yung isang kontraktor. At yung mga party list ng mga kamag-anak incorporated. So malamang sa malamang, yun talaga ang pinupuntirya ni VP Sara Duterte, yung maling paggamit ng budget. Sinubukan kong itama. Sinubukan niyang itama. Ibig sabihin, malamang sa malamang, kinausap niya ang Pangulo at sinasabi niyang, dapat ganito ang budget, dapat ganito, ayusin dapat yung budget kasi ito ang prioridad ito ang kakulangan sa ating bansa. Sa tingin ko, nakipag-usap siya. And yet, alam mo naman ng ilan dyan, talagang may plano, ika nga. Yung nakita kong mali. Pero, syempre, wala akong nakuhang suporta. Suporta? Kita mo na, alam ko eh. Alam ko yan eh. Suporta? Ay, nako, alam natin. Ibig sabihin po, wait lang ibig sabihin mga kababayan, nakipag-usap siya. Nakipag-usap po siya sa isa sa mga sigurado ako siyempre sino pa ba mataas sa kanya? Hindi naman niya kakausapin si Tambay. Tama, mali. Kasi hindi naman desisyon ni Tambay yan eh. Ordo, kaya niyang harangin yan at kaya niyang impluwensyahan yan, pero hindi niya desisyon yan. So, ibig sabihin lang po, napakasimple lang. Napakasimple. Kinausap niya ang presidente para ayusin ang budget, para itama yung budget, pero wala siyang nakuhang suporta. O, di ba? Naintindihan natin, di ba, Jay Guevara? Wala siya nakuha suporta. Mahirap kasi yung Jay Guevara eh. Di, totoo to May kikwento lang ako sa Jay Guevara. Mahirap talaga yung yung ikaw, nagtatrabaho ka, alam mo yun, tapos hindi ka susuportahan. Mahirap yun. Di ba? Hindi, parang gano'n na nangyari kay kay VP Sara Duterte. Alam mo yun, gusto niyang itama, gusto niyang matuwid na pamahalaan dahil sa hindi siya sinuportahan ni Bongbong, wala nangyari. Oo, mahirap yun, kaya nga yung iba nagpuputak lang sa FB ngayon. Ay, grabe. Grabe, mahirap yan. Mukhang may hugot si Jay Guevara. Nako, alam mo, Jay,
Maganda yan, ha? Since pinagbibintangan naman nila akong laging nakainom, pwede tayong uminom sa linggo. Inom tayo. Pero dito na lang sa malapit sa bahay para pagka nabangingi ako, hindi na ako magmumotor, kayo na lang magmotor. So, ganun yun. Para kayo na lang madisgrasya. Hindi, joke lang po, joke lang, ha? Di ba? Talay. Wala akong nakitang pagbabago. Walang nakitang pagbabago. Sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Yan. So, feeling ko kasi talaga, kasi alam nyo, meron tayong sa batas natin na dapat ang pinakamalaking budget ay ang DepEd. Hindi po yung kagagawa ni VP Sara Duterte, ha. Yan po ay talagang part na ng ating batas na kailangan pinakamalaking pinagtutuunan ng gobyerno ay ang DepEd. Siguro dahil sa pinulitika siya, hindi nabibigyan ng budget, sa madaling salita, tutol si VP Sara Duterte doon. Na parang, sige, wag nyo yung i-prioritize, mali yan. Hindi dahil ako'y isang DepEd secretary. Kaya lang, hindi ko pahihintulutan na ganyanin ninyo ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga estudyante. Kasi tandaan ninyo, ang hinugot yan doon sa ang mga youth ay ang pag-asa ng bayan. Hinugot yan dyan, doon. Kaya kailangan ang mga kabataan ay mabigyan ng tamang kaukulang karunungan para humaayos ang ating bayan. And yet, pinabayaan. Sabi nga ni VP Sara Duterte, wala akong nakitang pagbabago. Sa madaling salita, wala. Ika nga. Dahil inuuna ang politika. Naku po, ito. Ba't mo tinatanong, ha? Alan Ong, ba't mo tinatanong? May plano ka? Hindi, joke lang po. Joke lang, ha? So, tuloy. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay BBM po, ma'am? Hindi na kami nagkita at hindi na kami nag-usap ni President Marcos. Malalim yun mga kapatid. Tinanong niya ko, kamusta na ba ang relationship niyo ni BBM? Kasi dati hindi ang tawag niya Bongbong Marcos o kaya BBM, 'di ba? O Apo Lakay. Minsan tinatawag niya gano'n, naririnig ko . Pero this time, matagal na kami din nakikita ni President Marcos. Nako. Pagka tinawag ka ng apelyido, ibig sabihin nun, medyo gago. Malayo na kayo sa isa't isa. Kasi halimbawa, tawagin ko si Jay. Mr. Guevara, di ba? Ibig sabihin nun, medyo bad trip ako sa kanya, di ba? Ganun yun di ba? Tawagin ko kaya yung kapatid ko na Mr. Cristobal. Ibig sabihin, bad trip ako nun. Ano ba ang apelido ni Dada? Ano ang apelido ni Dada? Pata. Dada Pata, kunwari lang, Dada Pata. Ayoko na sabihin, baka hindi niya sinasabi. Si Dada Pata, kunwari. Mr. Pata. Gago! Pagka tinawag ka ng apelido lang, ay wag niyo na sabihin. Hindi nga, alam ko Salcedo, pero wag niyo na sabihin. Hindi niya nga sinasabi. Sige na nga, Salcedo. Mr. Salcedo. Pwede ba, ayusin mo yung pagbablog mo? Gago! Di ba? Ganun yun. Hindi, kaya nga sinabi niya. At saka ito, may title na. President Marcos. President Marcos, ibig sabihin, malalim ibig sabihin ni VP Sara niyan. Na talagang pitik na, ika nga. Tuloy. And you intend so, wala akong description. Wala akong description sa relationship. Tumatawa pa, Madam VP Sara, yung tawa mo medyo nakakaloko, Wala akong description sa aming relationship. Madam, yung tawa mo talagang may pagkamalupit, Sa tawa mo pa lang, medyo malaman na. Yung pagngiti ni VP Sara, yung mga ganyanan niya,
namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately. Kita nyo? Oh, may bali ang GMA dito. May bali ang GMA dito, hindi nyo nakita? Kasi kung napanood nyo yung buong press con, may bali ang GMA dito. Ang sabi ng GMA, para nagsimula na daw bumanat si VP Sara Duterte, bla bla bla. Tapos biglang ipinasok to. Okay? Biglang pinasok to. Hindi sinama yung tanong. Alam nyo tungkol saan ang tanong dito? Kung saan, anong issue to? Issue ng KOJC to eh. Kung bakit inaano yung mga kaalyado ni PRRD, pati ang mga Duterte, ito yun eh. Oo, ito yun. Kaya lang, hindi na sinama ng GMA. Mamaya papakita ko sa inyo, baka akala nyo nagsusungaling ako eh. Hindi ako si Dore. Sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan. Oo. Sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Nako? Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat pangatlong araw na to trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tabayan. Yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko. Sinabi ko naman noon, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP. Di ba? Intindi niyan. Performance will start momentarily.